welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng reading natin, how do you show up? We have 3 groups, group 1, group number 2, and group number 3. So this is a general tarot card reading. Take what resonates and leave the rest. And you have to use your intuition sa reading na gagawin natin sa araw na to. Yan. And thank you everyone for being here. And if bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment some part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And thank you sa mga new subscribers ko. Thank you din sa palaging nanonood ng mga videos dito sa channel ko. You can also follow my Facebook page, Lalisa Tarot. And thank you sa mga nag-join sa Lalisa Superstars and also sa mga nag-join sa Lalisa Tarot community. Kung gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko na Lalisa Tarot para magawan kita ng reading. Yan. Sige, gawin natin ito reading na to. May chika lang ako. Nag-iimbis ako ng gamit ko ng isang araw. Tapos may nakita ako. Ang bato. Grabe, no? Laking bato. Ding! Ang bato! Just kidding. Mapangiti ko lang kayo. O, chika ko lang. One time kasi nagpunta ako sa Mindoro. Mag-isa lang. Umalis ako ng 10 p.m. Nag-antay ako ng barko ng madaling araw. Tapos, nakarating ako sa Mindoro. Siguro 6 a.m. or 7 a.m. Sa past life ko kasi sa akong secret agent. Just kidding. So, pumunta ako doon. 6 a.m. nakarating ako doon. Kinausap ako importanteng tao. Saglit na saglit lang ako. Kumain lang ako doon ng, parang lugaw. Nakakatuwa sa Mindoro. Oo, na-amaze ako. Kahit mag-isa lang ako, ang saya ng pakiramdam magbiyahe doon. Tapos, chikadora talaga ako. Tapos may bagyong paparating. Sabi ko, teka parang babagyo. Sabi ko, hindi ako pwede ma-stuck dito sa Mindoro mag-isa. So, ang ginawa ko, by 7, nakasakay ako ng barko. Yun yung huling barko nakaalis sa Mindoro no araw na yun. Kasi, na-hold lahat ng mga barko. Kasi sa bagyo. So, nakauwi ako. Nakabalik ako sa bahay ko. Sa bahay ng magulang ko. Bago pa magtanghali. Wala pang 24 hours eh. Nakapunta ako Mindoro. Nakabalik ako. Sa Mindoro. Yung bato na yan. Kasi usually, pag pupunta ako sa mga places, gusto ko magdala ng kahit ano pabalik. Maliban doon sa mga souvenir. Gusto ko lang kumuha ng kahit anong item doon. Para pag nahawakan ko, naalala ko, parang galing ako sa Mindoro. So, possible doon ko nakuha yan. Along the way, kung saan man. Doon ko yung nakuha. Sa Mindoro. Pero next time ko nakikwentuhan ng adventure ko, gawin na natin itong video. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So, napili mo, Hierophant. Yan. So, kuha tayo dito ng 5 cards. So, this is a general tarot card reading. Take what resonates and leave the rest. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko channel a message para sa group number 1. Sana clear message. So, ang tanong natin, how do you show up? So, yun ang topic natin. So, kuha tayo dito ng 5 na cards para sa inyo. So, first card, how do you show up sa partner mo? How do you show up sa family mo? How do you show up sa work? Emperor, kakaiba. Sa work to. Sa work. How do you show up sa community? Sa kapitbahay, sa mga medyo malalapit sa'yo. Kakaiba sa community, no? And the last card, how do you show up sa world? Sa High Priestess. And Queen of Swords. So, energy mo sa reading, Queen of Swords. The Hierophant and Queen of Swords. Hierophant, medyo spiritual card.
ko sabihin, spiritual teacher. Sa pinaka malalim. Pwedeng ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo mula sa partner, kung meron kang partner, sa family, hanggang sa mundo, medyo spiritual teacher ka. Mabigat na title yon. Sabihin ko na. Kasi, spiritual teacher parang may lesson na dala eh. Pwedeng teacher ka talaga, or pwedeng marami sa inyo, leader ka. Queen of Swords, clarity ang dala niya. So, tingnan natin. Mag-add tayo dito ng 5 para sa inyo. Titingnan natin yan isa-isa. Spirit team, ang topic natin, how do you show up? Tingnan ko. Sala. 6 of Swords. Marami sa inyo, ang partner mo nasa malayo. Sabihin ko na. Pwedeng nagtatrabaho sa malayo. Marami dito, naiwan sa'yo ang anak mo. Majority lang. Or pwedeng pabaliktad, ikaw nasa malayo, yung partner mo ang nag-aalaga ng anak nyo. So marami dito, medyo merong, pwede ko sabihin na separation sa partner. May possibility na medyo may naglalayo sa'yo sa partner mo. At kung ito yung partner mo, eto ka. Nandito ka. May naglalayo. Pero tingnan natin, kung nasa malayo ang partner mo, kung nagre-resonate ka dito, how do you show up sa partner? Ang sagot, 6 of Swords. Tingnan natin. Okay, so next move, medyo excited ang partner mo na makita ka. May excitement kung ano yung paparating sa inyong dalawa. So parang nag-show up ka sa partner na parang isang tao na pwede niya makasama ng pangmatagalan. 6 of Swords kasi parang aalis kayo, lilipat kayo. So, ang dating, parang sa partner, ang tingin niya sa'yo, isa kang person na sasama sa kanya. So, bigyan kita ng sample nito para maintindihan mo. Pwedeng, kung may partner ka, sinabi ng partner mo na lipat tayo ng ibang bansa, sama ka ba sa akin? Marami sa inyo, parang yon nandun. Parang willing ka na iwanan kung saan ka nanggaling, saan ka pinanganak, para sumama sa partner mo. Pag naisip ka ng partner mo, naisip niya yung mga next move mo, mga gagawin nyo, kung ano yung gagawin nyo together. Parang may excitement. Kung magkasama naman kayo ng partner mo, para kang travel buddy. Parang travel buddy na parang, saan na tayo pupunta susunod? Anong next move natin? Kung magkasama kayo ng partner mo, excited partner mo kasi pwedeng nagsasabay kayo mag-leave para magkaroon ng time together, punta kayo sa mga pasyalan, para lagi kayong may communication kung anong gagawin nyo na magkasama. Pwedeng may anak kayo. Let's say, every week or twice a week may plano kayo, kumain sa isang restaurant, pumunta sa isang lugar. Parang dito, mag-partner na nagpaplano. Kung magkalayo, nagpaplano para magkasama. Kung naman magkasama, nagpaplano kung paano ma-enjoy yung relasyon. Pwedeng kayong dalawa lang, or pwedeng may bata. Kasi may bata sa reading eh. Pwedeng, pag naisip ka ng partner, naisip niya, isa ka mabuting magulang para sa anak niyo. Lagi ka talaga may plano. Lagi kayo may plano mag-date, may plano lumabas, may plano umalis. Parang hindi boring na kasama ka. So, hindi ka boring sa partner mo. Kung babae ka naman sa reading. Kung babae ka sa reading, parang ang partner mo, lagi siya nag-iisip na kung sa kanya papasyal, anong gagawin niyo together, or saan kayo titira. Yung parang, ano next move ng relasyon niyo. Kung lalaki ka naman sa reading, technically nintay ka niya na mag-propose, parang ganon. How do you show up? Pwedeng isa kang potential na future partner sa partner mo. Parang gusto ko pa rin niya makasama kahit sa future talaga. Kung nasa commitment ka, maganda pagtingin sa'yo ng partner mo. Parang gusto ka niya kasama palagi. Tingnan natin yung second card. Family. Ten of Wands, family. Did you grow? How do you show up sa family? Standard. Hindi naman na stricto ka sa family. Hindi naman.
Parang sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, pag nakikita ka nila, pinapaalala mo kung nag-grow na ba sila. Pwede kasi family to eh. So naalala nila yung bata sila, kasama ka, tas lumaki eh. Did you grow? Parang lumaki. Ang 10 of Wands kasi parang medyo struggle. So, nakikita ka ng family mo as isang tao na hindi aalis sa tabi nila. Kahit may problema, mag-grow kayo, magkakasama. So, pwedeng financially, kung nakakaangat ka sa buhay, how do you show up sa mga pamilya mo? Parang gusto mo din sila mag-grow. Ayaw mo sila nahihirapan. Parang gusto mo magbigay sa kanila. Kung nasa ibang bansa ka, parang gusto mong gumaan ang pakiramdam ng magulang mo, nanay at tatay mo. Parang gusto mo talaga silang mag-grow. Sa hirap ng pinagdaanan nila. Pwedeng marami dito, secretly, mahal na mahal mo talaga magulang mo. Dito. Parang willing ka mag-sacrifice para sa parents mo, kung buhay pa ang parents mo. Or pwede din sa mga kapatid mo. Very rooted ka, rooted sa English. Ibig sabihin, tumatanong ka talaga ng utang na loob. And marami sa tradition ng family nyo, pinagpapatuloy mo. Kahit nasa malayo ka nakatira, yung mga tradition na tutunan mo sa magulang mo, ginagawa mo pa rin. Pinagpapatuloy mo. Kasi nagkaanak ka na, kung ano yung nakita mo sa magulang mo, paraan ng pag-aalaga sa'yo, ginagawa mo. O kung kabaliktaran naman, hindi dahil nahirapan ka ng bata, ibabalik mo yung hirap na yun sa iba. Parang nag-mature ka. Nag-show up ka sa family mo na mature person. Ang laki ng pinagbago mo. Nag-mature ka sa paglipas ng panahon. Pwede ko sabihin na naalala ka ng family mo na maliit na bata. Maliit lang na bata. Pwedeng ang dami mo talagang natutunan sa buhay. Pero ngayon, nakikita ka nila nakakatayo ka na sa sarili mong paa. Para nag-grow ka na, nag-mature ka na paglipas ng panahon. Pwede ko sabihin na may mga nakaaway ka din sa family members mo. Marami sa inyo. Pero nag-grow ka na dun eh. Nag-show up ka sa family mo na parang nakuha mo na yung lessons sa mga nangyari sa nakaraan kung nag-away kayo. Naintindihan mo na yung nangyari. Parang tapos na yung mga panahon na puro nag-aaway kayo. Parang nag-grow na kayo sa sitwasyon. So parang kung nagkatampo ka sa magulang mo, sa kapatid mo, parang natanggap mo na yung mga nangyari sa nakaraan. Nag-grow ka na. So mature ka sa paningin ng family mo, nagmamature ka na. Tingnan natin sa business or sa work. Emperor. Pwede marami sa inyo, magtatrabaho ka sa isang matatag na kumpanya. Emperor eh. Boss ka siguro. Pwedeng supervisor, manager, papunta ka doon. I-claim mo na. Alam ko pangarap mo yung ma-promote hanggang manager, baka lampas pa. I-claim mo na to. Nakita ko yung word na pumunta sa Emperor eh. Tingnan mo. KYC. KYC. Anong ibig sabihin yan, Ma'am Lalisa? Pagpunta ka kasi sa mga, alam mo, remittance center, diba? So, yung mga nagpapareading sa akin, nagpapadala sa akin sa mga, sa mga pera padala, mga ganon. Pagbago ka lang doon, papafill up ka ng mga form. Kasi know your customer. Parang process yan. KYC. So, ano ba yung KYC? Para siyang isang proseso na ma-identify mo ang mga kliyente mo, yung identity nila, parang ganon. Yan. So, para lang masigurado na yung taong pagbibigyan mo ng pera, siya talaga yon. Dumadaan sa mga process ng KYC. Hindi lang yan sa pera padala. Minsan sa mga bangko yan, lahat na may connect sa mga padala, pera, pwede. Know your customer. So, marami sa inyo, pwede yung trabaho mo relate sa pera padala or bangko. Talagang kailangan tong KYC na to, know your customer. So, paano ka nag-show up sa trabaho? Dedicated na empleyado. Kasi know your customer eh. So, pwede talagang hindi lang basta-basta yung pagtatrabaho mo. Kinikilala mo talaga yung customer mo. Pwedeng mahigpit ka sa quality and
confidentiality na sinasabi. So, paano ka nakikita sa trabaho, how you show up sa work mo, maasahan ka talaga. Pinagkakatiwalaan ka sa trabaho. Meron kang integrity. Kahit boss mo, medyo nirerespeto ka. Kung supervisor mo yan si Queen of Swords, at lumalabas kang Emperor, then kahit ano pang posisyon mo sa trabaho, ang boss mo, may respeto sa'yo. O, sabihin ko na. May respect sa'yo, ang boss mo. Emperor kang lumalabas dito eh. So, pwedeng stricto ka. Talagang stricto. Kasi KYC eh. Ano to eh, proseso to eh. So, hindi pwede itong palampasin. So, pwede marami sa inyo, nakikita ka sa work na isang tao na dedicated, gustong matuto, gusto mong alamin kung anong dapat mo matutunan, gusto mong maintindihan ng mga customer. Kung may sarili ka naman business, ganun din. Gusto mong maintindihan ng customer, gusto mong pag-aralan kung paano mo sila matutulungan, nagbibigay ka ng mga alternatibo. O, di ba Tagalog? Alternatives. Like katulad ng ginawa ko, 'di ba? Kung walang GCash, walang bank-to-bank transfer, nag-open ka ng ibang options sa ibang customer. Like pwede sa mga remittance center, pera padala, yan. Kasi nag-open ka ng options sa iba, hindi mo nililimitahan yung pwede mong magawa. So pagdating sa business, medyo pinagkakatiwalaan ka ng mga customer mo. Medyo may trust sila sa'yo. Kasi pag know your customer, ibibigay nila yung mga informasyon nila sa'yo. So, pwedeng, kung may business ka, trusted ka talaga. Nagsishow up ka as isang tao mapapagkatiwalaan sa negosyo or isang tao mapapagkatiwalaan sa trabaho. Kahit boss mo pagkakatiwalaan ka, na kaya mo yung mga big decision kung kinakailangan. Pwedeng maraming beses sumahalili ka sa boss mo sa mga trabaho. Pwedeng malaki expectations sa'yo ng boss mo. Nagsishow up ka na more than capable. Sa salita, more than capable pa sa kaya mo. Kung nasan ka ngayon, parang may deserve mo pa na mas maganda or mas mataas pa sa kung ano meron ka ngayon. So, very good ka dito sa pagtrabaho. Kung wala ka naman trabaho, then possible. Kailangan mo lang talaga know your customer. Ikaw na malam, pwedeng alamin mo lang talaga kung ano yung kultura sa trabaho gusto mong pasukan, pwede kang pumunta doon. Kung naman nagtatayo kang business, then know your audience, diba? Know your customer. Punta tayo sa next card. Community. Aba! Claim your price? Kakaiba! Claim your price? Kakaiba. Siguro, bibigyan na natin. How do you show up? Pwedeng isa kang tao na matulungin sa community. Bigyan kita ng sample. Let's say, meron kang Facebook page or social media na content. Pwede mahilig ka magpa-raffle, magbigay ng mga prizes, or pwedeng nakilala ka sa community, nanalo ka talaga ng isang big prize, or lagi ka nananalo sa mga raffle. Pwede marami sa nasa community mo, secretly, naiinggit sa'yo. O sabihin ko na, kasi para kang isang tao na parang sunerte. Pwede mo tingnan niya sa anumang paraan. Let's say sa work, lagi ka sinuswerte sa trabaho, pwedeng sa mga raffle, lagi ka nakukuha. Parang lagi ka may prize. Pwede din na ang tingin ng tao sa'yo, para ikaw yung prize. Para masarap ka maging partner, masarap ka maging kaibigan. Pwede din na mataas ang value mo sa sarili mo talaga. Meron kang boundaries. Pwede maraming tao sa community mo, intimidated sa'yo. Ibigay ko na. Para lumabas kang Queen of Swords dito. Highly intimidating. Parang ganyan. Parang isang tao hindi mo pwedeng kalabanin. Parang marami ka kasi pasabog. Alam mo yun, pag-usapan natin Seven of Swords. Seven of Swords kasi parang ano yan eh, kung sa love, medyo hindi siya magandang card. Pwede din na may gusto silang malaman na katotohanan sa'yo. Pero dahil positive yung word ditong claim your price, positive yon. So, anong pwede kong ma-channel dito? Pwedeng secretly,
gusto nila maintindihan, paano ka lagi nananalo? So, pwedeng pakaramdam ng community na parang dinadaya mo sila, parang nakukuha mo yung gusto mo, na mabilis, na hindi nila maipaliwanag. Pwedeng marami sa mga acquaintance mo, talaga iniisip nila baka dinadaya mo sila. Kukoy ba, no? Sa channel ko na lang, sa channel ko. But then again, naintindihan naman nilang deserve mo yung mga nakuha mo eh. Kaya nga claim your price eh. So walang duda, para sa'yo talaga yon. Pwede marami sa community din, nag-iisip na kung ano man ang dahilan, style mo, kung anong tawag doon, secret recipe, kung ano man meron ka, deserve mo naman yung nakuha mo. Wala silang pagdududa na deserve mo yon. Claim your price. So parang wala makipaglaban sa'yo dito. O nag-isip sila sino ba ang competition mo. Kung may competition ka, pakiramdam nila, secretly malakas ka pa rin sa competition mo. Mas malakas ka sa taong kinokompetensya ka, parang yon. High Priestess. Quiet the mind. Pwede secretly, nakikita ka ng mundo, mga tao na to in general, na isang tao na hinahanap mo yung peace. Kasi quiet the mind eh. Pwedeng, sa dami mo pinagdaanan sa buhay, pwedeng marami sa inyo malayo sa pamilya, or malayo sa partner, pwedeng marami sa inyo medyo mahirap ang trabaho, plus meron ka pa mga taong parang na-intimidate sa'yo, hindi ka naintindihan. Nakikita ka ng world sa mundo na isang tao naghahanap ng peace. Pwedeng highly intelligent ka, nahihirapan kang patahimikin ang isip mo. Nagkaka-anxiety ka minsan? How do you show up? Pwedeng nakikita ng mundo na tinutulungan mo sarili mo sa anxiety, sa peace of mind. Pwede nakikita ng mundo na ang problem mo talaga is more on sa mind. Sabihin ko lang, yung isip natin, mga thoughts natin, may takbo siya ng takbo. Kung saan sa siya napupunta. Siguro nakikita ka ng mundo na parang isa kang leader, naintindihan mo na may iba pang paraan kung paano ka magiging leader. Kasi dito parang leaders eh. Gusto kang manager, boss, ano man trabaho mo. Parang nakikita ng mga tao na mas nagiging tahimik ka lately. Mas tumatahimik ka. Pwede siguro dahil ma-mature ka. Pero hindi ka na overreactive katulad ng dati. Hindi ka na siguro madali ma-trigger. Or pinag-aaralan mo yung mga triggers mo. Kung dati parang dinosaur. Dinosaur kasi yung card dito eh. So parang pag may kinainisan ka, parang ka nagiging dinosaur. Na parang gusto mong kunin yung para sa'yo. Parang napapansin nila ngayon na natututunan mo na talagang maging tahimik. Pwedeng napapansin ng mga tao na natutuwa ka sa mga peaceful na mga moment mo. Kung nasan ka man, lasing nasa bahay, nagpapahinga lang, or pwede din sa trabaho. Parang napapansin nila, parang ang gusto mo, hinahanap mo, more than happiness, excitement, more on peace na talaga. Peace of mind, inner peace. Pwede marami sa inyo, inaaral mo talaga paano ka nag-iisip, or bakit yun ang mga naiisip mo. Parang dito, naintindihan mo na pwede mong gamitin yung mind, yung isip mo sa mga practical na ginagawa araw-araw. Pero may paraan din na pwede mong patahimikan ng isip mo talaga para lang ma-relax ka. Kaya marami dito parang may anxiety sabihin ko na. May anxiety, nag-aalala ka sa paparating, next move, yung darating sa direction mo. Pwede din na meron kang panghihinayang, regret sa nangyari sa nakaraan. Parang Emperor nasa gitna ng dalawang card na medyo mabigat. Ito Emperor card. Strong to control. Control. Then ito, parang Seven of Swords para meron kang pinaglalaban Gusto mong makuha yung gusto mo, parang yan. Kahit anong mangyari. And then ito, ayaw mo talaga matalo kasi ang dami mo na pinagdaan ng hirap. So napapansin ng mga tao na
Kung dati mabigat ka sa control, malakas ka sa ego, kumbaga kapit ka sa ego mo, napapansin nila na ngayon, hindi na ganun katulad ng dati. Diba? Kasi pag medyo mahal na mahal mo yung ego mo, madali ka natitrigger. Sabihin ko na, take what resonate, leave the rest. Magkita sample nito. Let's say, love mo ang K-pop music. So, isa kang, let's say, K-pop lover. Tapos may nambash sa artist na gusto mo. Let's say, siniraan yung artist na gusto mo. Pangit naman mga K-pop. Mga ganon. May mararamdaman ka sa loob mo na natitrigger ka. Kasi yung ego mo natatamaan. Yung ego. Napapansin na marami sa mga taong nakakakita sa'yo ngayon na talagang iniintindi mo yung trigger mo. Pinag-aaralan mo. And kung dati, magre-react ka ng negative sa narinig mo, napapansin nila na nakakapag-smile ka na ngayon, nakakapag-relax ka na ngayon. Pero marami sa inyo nagbabasa ka talaga ng mga libro, How to Quiet the Mind, gamutin yung anxiety, procrastination, parang nire-relax mong isip. Parang pinag-aaralan mo, paano ko ba marerelax tong isip na to? Kasi pag hindi mo nirelax, parang yung malaking dinosaur eh. Sabihin ko, parang yung malaking dinosaur. Pwede nagiging mas kalmado ka, mas lumalalim ang tingin mo sa buhay. Iba sa inyo nagiging spiritual ka. Pwede sa spirituality, nakakalma ang isip mo. Marami sa inyo, pwede ko sabihin, ngayon ka pala nagkaanak. Sabihin ko, next move, pwede nagkaka-anxiety ka sa mangyari sa future ng anak mo. Possible, marami sa inyo nagkakaroon ka anxiety kung paano mo mapapalaki yung anak mo. Ikaw na malam. Nakikita ka ng mga tao na parang, alam mo yung mga first time na nanay, nangangapapa, parang ganon. Pwedeng kulang ka talaga sa relaxation. Parang hindi halos matahimik ang isip mo minsan. Pero napapansin nila na nagagawa mong paraan sa kabila ng napaka-stressful nangyayari. May bago kang anak, meron kang partner, meron kang pantrabaho, and marami ka pang sabay-sabay na mga iniintindi. Tapos iba sa inyo, meron ka pang parang problem sa magulang mo. Nagagawa mo pa rin yun. I-quiet yung mind mo. Kuha tayo dito number para sa'yo. So, number 12. So, pwedeng malakas dito number 12, number 3, and number 1 and 2. Pero malakas dito talaga 3, sabihin ko na. So, anong energy mo? Pwedeng malakas ka sa tolerance. Pwedeng inspiring kang person. Kaya ganito yung mga card. Malakas ang tolerance mo sa pain. Kung emotional pain, pwede. Physical pain, pwede din. Meron kang growth, may nagbago talaga sa'yo. Sa pangkalahatan, ang laki ng pinagbago mo. Sobrang laki. Pwedeng marami kang talent, creativity, meron ka. Para ka talaga spiritual teacher. Sabihin ko na. Kung sa spirituality, pwedeng connected ka sa mga spiritual guides. Yan. Pwedeng ascended master. Sabihin ko na. Or spiritual teacher. Pwedeng how do you show up? Para isang person nag-expand. Habang nag-expand yung isip mo, pati yung intuition mo, lumalakas din. Pwede natututunan mo gamitin ng tama ang isip mo. So, kaysa kalabanin ka ng isip mo, natitraining mo yung isip mo, natulungan ka. I-center mo yung attention mo sa gitna. Parang mag-relax ka dito sa moment na to. 4, 6, 4. So, pwede meron ka talagang soulmate, partner. Lagay ko sa taas. Mag-add akong zodiac sign. Aries, Emperor. So, how do you show up? Nagsishow up ka as isang person na nakokontrol mo yung mind mo. Kung paano mo siya magagamit na pabor sa'yo. So, natutunan mo siguro dito na wag takutin yung sarili mo. Panatiliin mo, nakokontrol mo yung mind mo. Nakokontrol mo din kahit pa paano yung emosyon mo. Pwedeng big ka naman talaga sa control, pero dito para naintindihan mo
marami sa problem mo is nanggagaling sa mind. Kasi kung papansinin mo yung mga salita dito, next move, so parang future yon. And did you grow, parang past yon. Diba? Kung papansinin mo, know your customer, parang know yourself din yan. So, pwedeng natutunan mo sa sarili mo yan na parang lagi ka nag-iisip ng paparating or lagi ka nag-iisip na nangyari sa nakaraan. Parang ito, future, ito, past. Know your customer, ikaw din yun. Know yourself. Claim your price. So, parang claim your power. Parang ganon. And quiet the mind. So, ang price dito, sa ginagawa mo, sa pinakapangkalahatan, ang price na nakuha mo dito is quiet the mind, peace. Okay, so mag-add ako ng isang salita, then ko close ko na reading. Sana nakuha mo yung messages na para sa'yo, group number 1. Kasi always naman, ang intention natin is ma-channel natin message para sa'yo, and you have to take what resonate and leave the rest. Creativity. So, pwedeng very creative kang person. So, i-summarize natin para maganda. Maganda ka siguro. How do you show up sa world? Sa paningin ko, kung ako titingin, parang isa kang person na sa mahabang panahon, medyo nag-ooperate ka sa ego talaga, identity. Pwedeng very proud ka sa mga pinuntahan mo, sa partner na meron ka, sa klase ng buhay na na-achieve mo para sa sarili mo. Para maraming beses lumaban ka sa mga dinosaur, kung ano meaning nun. Parang pinatunayan mo talaga na you earn the spot. Pero habang tumatagal, nagbabago ang paraan ng pag-show up mo sa mundo. Kung dati, nakafocus ka sa ego, kung ano sasabihin ng tao sa'yo, ano iniisip nila sa'yo, kasi puro pag-iisip. Ngayon, natutunan mo na patahimikin yung isip mo. Through creativity, mas nagiging creative kang person. Mag-add lang ako dito, and close ko na reading. How you show up in the world, higher self. Nag-ooperate ka na sa higher self mo. Kaya High Priestess ang last card mo eh. You're becoming a better person. O, sabihin ko na. How you show up in the world, ganito. Ganyan. Natutulungan mo yung mga ibang tao sa paligid mo kung paano nila i-achieve yung best version ng sarili nila. Na-activate mo sa kanila. Pwede na-activate mo yung creativity ng ibang tao. Pwede na-activate mo kung paano sila mag-level up. Pwede nagiging kang spiritually awakened person. Mas nagkoconnect ka sa spirituality ngayon. Pwede mas nakikinig ka sa intuition mo. Kung dati lagi ka lang nakikinig sa isip mo, ngayon parang may part sa sarili mo nakikinig ka na sa intuition mo. Kung very creative ka naman person, nagiging ka ng conscious creator, intentional sa mga ginagawa mo. Kumbaga, nanggagaling na siya sa higher self mo. Hindi lang basta makapag-produce ka ng video or ng reel. Lagi ko nga ito sa taas. Wala man tayong judgment eh. Pwede ka naman gumawa ng kahit anong reel. Parang marami lang sa inyo, mas nagiging intentional ka sa message na binibigay mo sa mundo. Pinag-aaralan mo na ding mabuti. Parang pinipili mo na rin. Nagsishow up ka sa best version ng sarili mo, higher self. So kung sa tingin mo hindi to ang higher self ko, hindi to version ko ng higher self ko, hindi ko to gagawin, kahit bigyan ako ng price dito, kahit alam mo yon, manduhan ako dito, mananatili akong strong sa paniniwala ko. Sana kuha may messages na para sa'yo. Kung wala ka namang partner sa reading, o sabihin ko na, kasi mayroon ditong partner, pwedeng makamit ka ng partner mo bago magtapos ang taon na to. Di naman. Walang pressure. Possible lang. Kasi Aries partner din yan. So, ikaw na malam kung anong chine-channel ko. Kung medyo alone ka ngayon, single, wala kang partner, yan ang nagiging problem mo. Then, pwedeng message yan sa'yo. How do you show up? Diba? Pwede may makakita talaga sa'yo na isa kang good choice sa partner. So, I think all good na tayo doon. Sana kuha may messages na para sa'yo, group number 1. Punta na ako sa next group. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 2. So, back tayo sa topic.
How do you show up? Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 2. Sana clear message. And this is a general tarot card reading, so you have to use your intuition sa reading natin. So, tayo dito ng 5 cards, group number 2. So, ang topic natin, how do you show up? How do you show up sa partner? How do you show up sa family mo? How do you show up sa trabaho? Sa community? At sa mundo? Ten of Swords. Sa partner, the Star. Sa family, 3 of Coins. Sa trabaho, 7 of Wands. And then sa community, 8 of Wands. And sa world, that card. Ayusin ko to. So, kukuha tayo dito ng mga words. Si the Star nasa reading. Tingnan natin. Okay. So, you have to take what resonate, leave the rest. Tingnan ko. So, sa partner, pause, nakatigil. So, pwede ko sabihin, marami nandito, nasa breakup. Pwedeng nakapause ang relasyon mo sa partner. Pwede hindi ka nag-uusap. Pwede ko din sabihin na nagkaiwalay kayo. Pwedeng marami sa inyo nag-away kayo ng partner mo. Pwede din na wala ka pang partner talaga. May pause. May pause. Kung may partner ka, tingnan natin. Kung may partner ka, how do you show up sa partner? Isa kang person na sinicenter mo siya. Parang sa gitna ng marami nagkakagulo, na hirap, parang ikaw yung person nasa bangka, sinisave mo siya. Kung ano meaning sa'yo ng sinisave mo ang partner mo, ikaw ang umalam. Pwedeng sinisave mo siya sa mundo na to. Parang hope ang pinibigay mo sa partner, pag-asa. Pag-asa. Malalim ang pagtingin sa'yo ng partner. Kasi the Star, pwedeng parang pakiramdam niya, ibang dating mo sa kanya. Parang isang tao na hindi mo makikilala basta-basta. Unique. Unique ka. Sa card na yon, sa 5 of Wands, lahat yon color parang brown. May isa doon color blue. Sabihin ko na, medyo kakaiba. Pwedeng kakaiba ka sa paningin ng partner mo. How do you show up sa partner mo? Isa kang napaka-unique na person na parang out of this world. Na pagkasama ka niya, nagpo-pause, tumitigil yung oras. Pakiramdam niyan, nakita ka na niya dati. Napaka-healing ng energy mo. Hinahayaan mo yung partner mo na maging totoo sa harap mo. Magpakatotoo. Pwedeng tumitigil siya sa pag-aalala pagkasama ka. Merong stillness sa'yo. Stillness. Parang tumitigil yung mundo. Usually, pagka gusto mo yung kasama mo, parang ayaw mo matapos yung oras kasama yung person. Parang gusto mo i-pause. Sabihin ko na, pwede yan ang pakiramdam ng partner mo sa'yo. Pag may pagkakataon kayo magkasama, parang gusto niya, sana hindi tumakbo yung oras. Punta tayo sa family. How can I help? Para sa ano to, call center to. Yes, how can I help? Always talaga, pag nakikita ko tong card na to, 3 of Coins na to, hindi ko talaga maintindihan, naglalaro sa isip ng nag-design na card na to. Bakit unggoy na sa likod? Dalawang unggoy? Kaya ko to? How can I help? Ano tingin sa yung family mo? Pwede ko sabihin, marami sa family members mo. Medyo abusado. Just kidding. Judgmental ko, no? Hindi naman. Pasaway. Medyo pasaway yung ibang family members mo. Pwede talaga para kang customer service representative. Taga-solve ka ng problem ng family. Pag tumawag siya, yes, how can I help? Ganun talaga. Para ka isang helpline, the backup plan. Pag bumaksak, pagbabaksak, pag hinahabol na ng mga unggoy, ikaw tatawagan. Kung ano ma-meaning nun. Pwedeng pakiramdam nila, ang chill mo kasi eh. Pwedeng
pakiramdam ng family members mo, kayang-kaya mo yung mga problema. Tatawa na wala yung mga unggoy sa likod. Magaling ka mag-solve ng problem sa family members mo. Or pwede din talagang lagi ka nilang tinatawagan para humingi ng tulong. Parang isa kang person na makakatulong talaga sa family. Pwedeng sa tingin ng family mo, isa kang maaasahan na tao. Meron lang ako ditong ayusin. Okay, nice ko na. O see, ang galing ka talaga mag-solve ng problem. Nagyan ko lang ng cover. Para kasing may something sa design ng card. But then again, tingnan natin. So, anong nakikita sa'yo or how do you show up sa work? Pwedeng ganyan. Super conservative. Kagalang-galang siguro. Or pwede sa work, how do you show up? Interesado mga ka-workmate mo makita ka sa... Huwag ko na kayo ituloy itong reading. Just kidding. Habang tila kita. Madami nagkakagusto sa'yo sa work. Sabihin ko na. How do you show up sa work? Madami nagkakagusto sa'yo sa work. Art of allowing. Pwedeng, how do you show up? Parang ka work of art. Kasi yung itsura ng card, nagtatrabaho, pero kita mo naman yung itsura ng lalaki, diba? Pwedeng, parang ka work of art. Parang hinahayaan mo lang kung ano mang mangyari sa'yo sa work, mangyari. Pag sinabi kong ganon, pwedeng ma-channel ko dito na hindi ka reklamador, kahit mabigat ng trabaho. Kasi magaling ka man talaga magtrabaho eh. Magaling ka mag-solve ng problem. Magaling ka din mag-pause. So, pwedeng ang tingin ng mga katrabaho mo, how you show up, masipag, palaban, maaasahan, walang impossible. Magaling mag-solve ng problema. And art of allowing, parang letting go din yan. So, pwedeng hindi ka masyado nakikipag-away talaga. Wala sa isip mo yung pakikipag-away. Kung may mga unggoy sa paligid mo, paiwas ka talaga sa unggoy. Parang gano'n. Paiwas ka sa problema. Pwedeng kung may problema ka, sinusolve mo agad. Hindi mo na pinapaabot ng matagal. Pwede ko nga sabihin, wala yung salitang problem sa'yo eh. Group 2. Pwede ang tingin mo sa problema, situation lang, sitwasyon. Sitwasyon na kailangan bigyan ng pansin. Kumbaga parang unggoy na kailangan mo lang harapin. Hindi mo pinapalala yung mga problema. Ayaw mong paabutin na hirap ka na bago mo solusyonan. Tingnan natin sa community. Pie for 2. O see? Lagi may gusto sumama sa'yo, no? Pwedeng sa community, napapansin nila na isa kang person na laging nagugustuhan ng ibang taong kasama. Very generous ka. Pag bumili ka, talagang pang 2 tao. Kung single ka, pwede napapansin mga kaibigan mo, bakit 2 kayang binibili niya? Pwede natutuwa ka. Nag-enjoy ka sa mga couple na gamit. Kahit wala kang partner, mga couple shirt, alam mo yon, mga things na pang couple. Kasi marami dito parang walang partner, sabihin ko na. Pero parang hindi nakakasagabal sa'yo kahit wala kang partner. Sabihin ko na. Pwedeng magaling ka mag-sales talk. 8 of Wands kasi action, communication, and buy for 2. So kung isa kang salesperson, alam mo yun, nasa sales. Pwedeng tingin sa'yo ng community, magaling ka talaga sa sales. Magaling ka sa influence, yan. Magaling ka sa communication. May talent ka sa pakikipag-usap. Competitive person na alam mo ang solusyon sa mga problema nila. So, pakiramdam nila, hindi lugi kung bibili sila sa'yo ng 2. Or kung repeat customer mo yon, hindi lugi kung babalik sila sa'yo paulit-ulit. Parang sulit. Parang sulit na maging kaibigan ka. Sulit na maging partner ka. Ganon din sa trabaho. Sulit ang bayad sa'yo, parang ganon. Parang ang ano ko pa underpaid eh. Parang, kumbaga sa trabaho, malit yung sweldo sa talent mo. Underpaid ang dating sa akin. Parang, sa klase ng galing mo mag-solve ng problem. Yung isang tao, parang, pwede mo siyang ihalin tulad sa 2 tao hanggang sa 5, yung iba sa inyo. So, parang sa'yo pa lang, parang 2 na ang nakuha. So, ano ka? Asset. Ang salita dyan, asset. Pwede sa community. Ang tingin nila sa'yo,
Isa kang importanteng tao. Isa kang asset ng kahit na sino makasama mo. Hindi lugi kung sino kasama mo. Pwede ko din sabihin na sa tingin ng community, matas ang lipad mo, matas ang maaabot mo. Maabot mo ang tagumpay kasi magaling ka sa aksyon. Alam mo kung kailan gagalaw, kailan magpo-pause, kailan dive. Galing ka sa timing ng mga bagay-bagay. And parang wala ka talagang pag-aalala. Dito parang relax na relax. Sabihin ko na, relax. Patingnan natin itong last card. How do you show up sa world? That card. Solo project. Grabe, no? Kakaiba. Pwede marami sa inyo solopreneur. Entrepreneur pwede. Pero malakas solopreneur. Mga freelance, mga freelancer. Yung iba nagtatrabaho talaga mag-isa dito. Kaya, ang trabaho ng 5, ginagawa ng isang tao. Or, trabaho ng 3, ginagawa ng isang tao. Sabihin ko na, pwedeng mapapagkatiwalaan ka sa mga project. Pinapakita mo sa mundo na kahit mag-isa ka, kaya mong gawin ang trabaho mag-isa. Pwede ka maging solopreneur. Pwede ka magsimula ng business mag-isa. Meron ka kasi ditong art of allowing. Hinahayaan mo lang yung mga bagay na dumating sa'yo. Lumapit sa'yo. So, sa mga panahon ng problema, always may tiwala ka na may darating. Pag sinabi ko may darating, hindi tao. Hindi tao, hindi future partner. Yung universe na talaga, na parang siya yung bahala sa pangangailangan mo. Pwedeng marami sa inyo, nagkaroon ka na talaga ng tinatawag na spiritual awakening. Kasi that card, pwedeng nakita mo yung nasa likod ng kortina. Ano yung nasa likod ng kortina? Behind the scene, behind the curtain. Pwede naintindihan mo na natitrigger lang ang mga tao dahil marami silang tinatago behind the scene. How do you show up sa world? Solo project. So, you work on yourself. Binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na kilalanin mo sarili mo para pag nag-healing ka, matutulungan mo mag-heal ang iba. Ayusin ko lang itong mga card. Okay, sana pantay na. Yan. Kuha tayo number para sa'yo, group number 2. How do you show up? 4-1-3. 4-1-3. O, baka mahalaga sa'yo to. Mga numbers na to. Ikaw na malam. Kuha lang ako dito. Number 4, Capricorn. Masipag ka, diba? Ayusin ko to. Number 4, very balanced person ka siguro. Always ang mga bagay na balance para lagi siyang bumabaksak sa 4. Kaya, diba, sa upuan, alam mo, sa mesa, 4. Balance yun Pagbabalance. Pwedeng nababalance mo ang sarili mo. Pag sabi ko nababalance mo ang sarili mo, para kasi yung pinaka-big project mo is yung sarili mo solo project. Yung solo. Pwedeng dumaan ka sa spiritual awakening. Tinignan mo talaga yung mga bagay na kinakatakutan mo. Akala mo may monster doon, pero wala pala. Wala pala. Parang ganyan pakiramdam ko. Akala mo marami kang kalaban. Wala pala. Wala naman pala. Parang spiritual awakening ka na kung ano nasa loob, nasa labas. Parang ganun dating. Na kung ano yung nakikita mo sa ibang tao, meron ka rin sa loob. Kaya by for 2 diba? Pwede ko din sabihin dito, group number 2, naintindihan mo na meron pang totoong ikaw sa loob ng katawan mo. Yung totoong ikaw. Kuha tayo dito ng isang card. Spirit team. Paano ba siya show up sa mundo? Mercury. Messages. Travel. Communication. Parang ka-message in a bottle ang dating. Message in a bottle. Lagay ko sa taas. Para ka isang tao may dalang big message sa mundo. Pwedeng nagbibigay ka ng pag-asa sa mga tao sa pamamagitan ng
communication. Para makuha nila yung message na yon. Messages, pwede isa kang person talaga na bibigay ng messages palagi. Message in a bottle. Hindi kasi lahat ng tao makakakuha ng message in a bottle. Diba? Always yung message in a bottle, parang yung signal for help. So parang, ang dating, ikaw yung tao makakakuha ng message in a bottle. Parang yun ka. How do you show up in the world? Parang ikaw yung person na i-rescue mo sila. Ikaw yung impossible na darating pero dumating. Pwedeng marami dito spiritually awakened na tao. Pwedeng meron ka talaga na tatanggap na messages from your spirit guide na hindi naintindihan ng tao basta-basta. Hindi nila naintindihan paano mo nasasabi yung sinasabi mo. Saan mo nakukuha yung messages na nakukuha mo. Pero, pag ibinigay mo yung messages, nakakatulong naman sa kanila. Pwede matulungin ka talaga sa ibang tao. Kuha lang tayong isang salita para sa'yo, group number 2. Hindi ko next na reading ha. Ano masasabi mo? Huge respect. Siguro mataas ang pagtingin sa'yo ng mga tao. Kagalang-galang ka siguro ng tao. Mataas na respeto, Napaka-humble mo kasi. Group 2, sabihin ko na, napaka-humble mo. Sa energy na reading, parang isa kang, alam mo yun, pwede ko sabihin light worker. Parang napaka-humble mong person. Malaking pagtingin sa'yo ng mga tao. How do you show up in the world? Pwedeng pinapakita mo talaga sa mundo kung paano ka dapat irespeto. Kasi malakas ang respeto mo sa sarili mo. The star, 3 of coins. So, pwede ko sabihin na meron kang vision. Tinutulungan mo sarili mo maabot ang pangarap mo. 7 of wands, parang ito, pagtatrabaho. Art of allowing. So, willing ka mag-work para sa pangarap mo. Parang willing kang pagtrabahuhan to. Ayaw mo nang basta nang makuha lang to. May part sa sarili mo na willing ka din na magtrabaho para sa pangarap mo. Buy for 2, 8 of wands. So, parang action. Ginagawa mo to, hindi lang para sa sarili mo. Meron ka pinag-aalayan ng mga paghihirap mo talaga. Inspirasyon, or pwedeng yan ang paraan nakikita ka ng mga tao. Mag-isa ka na gumagawa ng project, mag-isa ka naghihirap, pero para sa dalawa o higit pang tao ang dahilan. Marami dito breadwinner. O sabihin ko na, pwedeng breadwinner ka. And then, that card, ego na yan ego death. May sabihin, hindi mo tinatrato yung sarili mo angat sa iba. Hindi mo tinatrato yung sarili mo na mababa sa iba. Para naintindihan mo na sa mundong to, may expiration. Ikaw na malam, may hangganan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka mangarap. Parang ang tingin ng mga tao sa'yo, isa kang tao na ipaglalaban mo talagang pangarap mo kahit na technically walang dumating na mag-rescue sa'yo. Kumbaga, kung dumating man sa point na hirap na hirap ka na at yung message in the bottle hindi makarating sa kahit na sino, accept mo din. Accept mo yon. Hindi yun makakapigil sa'yo para tuparin mo yung gusto mo para sa sarili mo. Buong-buo ang loob dito. Kaya matas respeto sa'yo ng mga tao Tingnan natin sa ibang karda. Spirit team, paano nagsishow up si group number 2? King of Pentacles King of Pentacles, isang stable na person. Kaya marami dito entrepreneur Pwede isa kang solid na tao. Solid na tao, maaasahan. Parang ikaw na yung backup talaga. Parang wala na sa likod ni King of Pentacles, siya na yung mismong backup. Kasi siya yung king na pinakamaraming kakayanan tumulong, financially, talaga. So, pwede isa kang tao talaga, marami kang matutulungan. Lagay ko nga to sa taas. Diba? So, parang
mataas ang respeto sa'yo ng mga tao kasi parang you live para sa purpose mo. Kung ano yung purpose mo dito. Parang ginagampanan mo yung dahilan kung ba't nandito ka sa mundo. Kung ano man yun, magkakaiba kayo. Pwede yung iba sa inyo magtayo ka solo project, yung iba sa inyo maging entrepreneur, iba sa inyo maging leader, ito leader. Yung iba naman sa inyo, kung manatili ka sa humble position mo na nagtatrabaho lang ako dito, then pag uwi mo, nagiging ka supportive partner sa partner mo or sa family mo, then all good pa rin yun. Hindi mahalaga kung anong ginagawa mo eh. Ang mahalaga kung paano ka gumagawa. So, hindi mahalaga kung anong trabaho mo. Ang mahalaga, sa papaanong paraan mo ginagampanan yung trabaho mo. Pwede din na, dito ka nahirapan. O sabihin ko na, pwedeng baliktad to. Kailangan ko ibigay eh. Pwedeng sa kabilang side, dito. Pwedeng ito naman yung bagay na hindi mo makita sa mundo mo. Pwedeng how you show up, na parang isa kang person na nahirapan ka na, alam mo yun, para pakiramdam mo, hinihingi mo lagi respeto ng ibang tao sa paligid mo. Parang yan. Or pakiramdam mo hindi nila binibigay respeto na para sa'yo, na deserve mo. Kung saan mo titingnan tong huge respect na to, ikaw nakakaalam. Group number 2. Mabigat dito yung salitang respect. So, pwedeng marami kang boundaries, pwedeng marami kang tao talaga na hinayaan mo na talaga sila matuto sa pagkakamali nila. Not all the time, tinulungan mo. May mga tao talaga na tinalikuran mo din. At nag-focus ka sa mga solo project mo. Para magkaroon ka ng respeto sa sarili. Pero how you show up in the world, isa kang napaka-stable, pwedeng financially stable, emotionally stable na tao. So, I think all good na tayo doon. Capricorn kasi energy eh. So, meaning, isa ka talagang masipag na tao. Ang Capricorn energy, sabihin ko lang, bilang isa akong Capricorn, Aquarius magkahalo, pero Capricorn rising ako. Hindi man kami workaholic, sa totoo lang. May pagkala, uminado. Meron lang kaming obsession, in a way. So, pag nagtrabaho, may tendency magkaroon ng obsession na parang nabablack-out na talaga lahat. Parang yung work namin yung nagiging North Star na sinasabi, kaya the star. Parang napopos lahat, tumitigil ang lahat para sa North Star na yon. So, ang lahat ng attention, nakapokus lang sa star na yon. Capricorn, medyo workaholic, career-oriented, success-driven, high achiever talaga. So, napaka-self-sacrificing din yung energy Capricorn eh. So, talagang taas sa respeto mo kasi most likely kung Capricorn energy nandito, then tinulungan mo talaga sarili mo sa tagumpay. Ginawa mo talaga lahat ng makakaya mo. Diba? Nawalan ka ng work-life balance. Yung work-life balance wala. So, pag nagtrabaho ang Capricorn, asahan mo, pag obsessed siya sa ginagawa niya, buhos talaga doon. Bubuhos niya talaga lahat ng energy niya doon. So, I think all good na tayo doon. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Group number 2. And punta na ako sa next group. I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading. Group 3. So, back tayo sa topic. How do you show up? Yan. So, napili mo 6 of coins. Lagay ko doon. Okay. So, 6 of pentacles. Sukat tayo dito ng 5 cards. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 3. So ang tanong natin, group 3, how do you show up? How do you show up? Tingnan natin. How do you show up sa partner? Kung may partner ka. Sa family, so pwedeng kapatid mo, magulang mo, or kung sino tinutukoy mo na family. Sa trabaho, sa community mo, and sa mundo. So, ikaw nakakaalam kung ano yung sa mundo. Si King of Wands, sagay ko doon sa taas. Okay, so si King of Wands nandito. Pwede ko sabihin na, how do you show up? Isa ka talaga na born leader. Pwede hanggang pagtanda mo na yan, talaga.
Sabihin ko na. Tingnan natin yung mga cards mo. Sa partner, Temperance. Sa family, Eight of Cups. Sa work, si Queen of Pentacles. So, kailangan ko i-cover to. Sabihin ko na. And then, sa community, si Four of Swords. And then, ito, sa the world, the Lovers. Ayusin ko lang. Okay. Tingnan natin. Sukat tayo dito ng mga salita. Tingnan ko. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 3. So spirit team, how do you show up sa world? Gratitude journal. Sa the world to Tingnan mo. Pero tingnan mo natin dito. Sa partner, baka magaling talaga magsulat. Writing ability, gratitude journal, Pwedeng sa partner, romantic. O sabihin ko na. Pwedeng, marami sa inyo talaga, nagsusulat ka para sa partner mo. Or nagagawa ka ng mga songs, alam mo yung poetry. Very, very, very creative pagdating sa partner. Very romantic. Pwede maganda ka talaga magsulat. Writing ability, sa partner ito or pwede ko din sabihin, how do you show up sa partner? Pwede maganda yung love story nyo. Kasi sa Temperance soulmate parang energy. Pwedeng ang tingin ng partner mo para kay isang angel na parang dumating ka sa mundo niya. Parang out of this world ang dating mo sa kanya. Hindi ka ma-describe ng partner. How do you show up sa partner? Hindi niya maintindihan kung anong nakikita niya sa'yo. Sabihin ko na. Not in a bad way, Parang ang dating mo kasi sa partner, hindi ma-describe sa salita. Parang ang yun, story, parang tula, parang song ang dating mo. Pwede may connect kayo sa partner mo sa music. Pwedeng dinededicate niya talaga sa'yo maraming song or yun ikaw. Isa kang sweet romantic partner na spark mo talaga yung passion. So, may excitement sa'yo partner mo, parang kang libro na gusto niya basahin palagi, parang gusto niya lagi kang kausap, parang after niya mag-usap, gusto ka pa niya sulatan, parang isa kang person na marami siya natututunan. Pwedeng dahil sa'yo naging romantic ang partner mo. Pwedeng old soul ka. Punta tayo sa next card. Eight of Cups. Family. Intelligence. So, sa mga family members mo, parang pakiramdam nila, isa kang napakatalinong person. Pwedeng natutuwa sila sa intelligence mo ngayon. Parang naglakbay sa mundo, tapos bumalik ka napakatalino. Pwedeng tingin ng family members mo, hindi ka natakot ngayon na mag-isip para sa sarili mo? Pwede alam talaga nila matalino ka, matagal na. Nakikita lang nila ngayon na parang ibang level na yung intelligence mo. Parang wisdom na. Intelligence kasi, hindi lang to basta pag-memorize Parang hindi lang to sa pag-aaral. Intelligence, malalim pa to. Parang may natutunan ka talaga sa pinagdaanan mo sa buhay. So, ang tingin ng family members mo, parang kang magulang sa kanila. Kung kapatid mo to, parang nagiging magulang ka sa kanila. Ginagaya ka ng mga kapatid mo talaga. Kasi yung kamay dito, parang may nasa unahan, tapos may mga kamay sa likod. Pwedeng idol ka ng mga kapatid mo, idol ka ng pamilya mo. Matalino ka sa paningin nila. Punta tayo sa trabaho. Marami sa inyo hindi nagtatrabaho May business ka. Speak up. Uy, si Taylor Swift. Marami dito mahilig sa music. Sabihin ko na. Speak up. So sa work, ang tingin nila sa'yo, how do you show up? Para isa kang person na handa ka magsalita. Kung kinakailangan. Hindi ka natatakot na, alam mo yun, sabihin yung opinion mo kung kailangan. So, mahalaga yung boses mo sa trabaho.
Pwedeng hindi ka talaga nagsasalita palagi. So, pag nagsalita ka, tumitigil sila para makinig. Pwedeng takot sila na magsalita ka nang hindi papabor sa kanila. Parang gusto ng mga tao sa work mo na sabihin mo positive tungkol sa kanila. Parang gusto nila yung pakiramdam na kung manggagaling sa'yo, kung sa'yo manggagaling yung salita o yung mensahe, pwede nilang sabihin na, pwede nilang pagkatiwalaan yung opinion. Marami sa inyo kasi matalino pwedeng highly intelligent, wisdom. So, pwedeng naiintindihan ng mga katrabaho mo na hindi ka basta nakikinig sa kung sino lang nagsasalita. Pwedeng alam mo kung lahat ng tao may opinion, pero hindi lahat may say. Yung sinasabi lagi ng mga entrepreneur. Kasi entrepreneur, marami sa inyo Pwede marami sa inyo nare-respetong talaga. Para how do you show up? Parang napapagsalita mo ang mga tao. Pwedeng na-intimidate mo ang mga ka-office mate mo kung nag-work ka sa office na patunayan nila yung sarili nila sa'yo. So, mapapansin mo to. So, dalawa lang yan. Lagi siyang sasalita sa tabi mo. Or pwedeng ikaw ang hinihintay nila magsalita. Pwedeng gusto nila makita yung approval mo sa mga sinasabi nila. Gusto nila umayon ka sa pagsasalita nila. Or gusto nila magsalita ka din kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Parang gusto ka nila marinig magsalita. Grounded ka pagdating sa trabaho, parang wala kang dapat sabihin or patunayan. Parang dating sa akin, tingnan mo na lang yung trabaho ko. Yung resulta ng trabaho ko ang tingnan mo. Parang ito yung magsasalita para sa akin. So, marami sa inyo, pwedeng focus ka lang talaga sa pagtatrabaho. Sa umpisa reading kasi temperance nakaupo lang, tapos yung mga kamay galaw ng galaw. So, pwede ko sabihin na ito yung mga work in silence, magtatrabaho lang ako dito, gagawin ko lang dapat kong gawin, tapos uwi ako pagkatapos ng trabaho. Pero habang lumilipas ang panahon, mas nagiging stable ka. Mas napapatunayan mo na alam mo talagang ginagawa mo. Meron kang confidence sa ginagawa mo. Medyo positive ang tingin sa'yo sa office. Parang tingin nga nila maayos ang buhay mo. May kakayanan ka magsimula ng business or pwede may business ka talaga. Pwede maalaga ka sa sarili. Marami sa inyo magandang boses. Hinihikayat mo yung mga tao na ibigay nila yung best nila. Parang yon. Na do your best. Parang ganon. Community. Four of Swords. Healing to, healing. Teamwork. So, pwedeng healing ka talaga. May pagka-angel ka ata. Parang ka-angel na dumarating sa buhay ng tao, sa partner mo, sa family mo, sa work, and then pagdating sa community. Teamwork. Magaling ka sa pakikisama. How do you show up sa community? Maasahan ka talaga. Hindi ka, alam mo yun, kahit nasasaktan ka, nahirapan ka, minsan kahit masama pakaramdam mo, hindi yung dahilan para hindi mo gawin yung dapat mong gawin. So, isa kang person na magtitiis para sa team. Parang ganun dating. So, sa community, ang tingin nila, isa kang tao na matutulungan mo maraming tao. Pwede ko din sabihin na madami din sa community nasasaktan sa pag nandyan ka. Pag siya nasasaktan, pwedeng na-intimidate sa'yo. Pakiramdam nila na parang hindi sila maikumpara sa'yo. Parang ganun pakiramdam dito. Pwede meron ka din mga silent haters. Nasasaktan sila pero hindi sila makapagsalita sa'yo. Meron dito parang nasasaktan Ayoko i-trigger yung mga salitang, alam mo yon, may naiinis sa'yo, may nagagalit sa'yo, may napipikon sa'yo. Pero possible meron. Four of Swords kasi nasasaktan ka na palihim. So pwede ko nga sabihin na may mga tao na secretly nagkakaroon ng inggit sa'yo. Dahil sa'yo. Baka yung salitang dahil sa'yo, lagi sinisisi. Lagi ka nasisisi or laging gusto nila ikaw sisihin. Dalawa lang yan Laging nabibigyan ka ng credit
sa nangyayari sa teamwork na yan, or lagi kang gustong sisihin nila. Para ikaw yung laging hindi kasali, parang ganon. So, lagi kang nasa gilid. Pero sa positive, pwede ko sabihin, sa kabila ng pain na pinagdadaanan mo, parang wala ka naman ginawang masama, parang ganon. Parang hindi ka naman nang aabala sa ibang tao, gusto mo lang tumulong. Nanatili ka pa rin na nakikisama na maayos. Parang dito, marunong ka makisama. Parang kahit nasasaktan ka, pinipilit mo pa rin mahalin yon. Mahalin ko sino man ang nagbibigay sa'yo ng pain. Pwede ko sabihin, mapagpatawad kang tao. Ang dating mo sa community, isang tao na leader talaga. Wise leader, parang ganon. Punta tayo sa world. The lovers na gratitude journal. So, how do you show up sa world? Pinapakita mo sa mundo na blessed tayo palagi. Kasi, hindi dahil sa material na bagay. Blessed tayo dahil may mga nagmamahal sa atin. So, parang dito, ang tingin ng mga tao sa'yo, parang isa kang tao na lover ka ng life. Lover. Lover ka talaga. Ultimate lover. Pwede nag-ooperate ka sa energy ng love. Marami ka sigurong pinagpapasalamat. Kung ano man na abot mo sa tagumpay na ito, meron kang pinag-aalayan ng tagumpay. Usually, ang dahil sa'yo na yon, medyo nakakapit talaga sa'yo. Pwedeng hindi mo lang inaako ang tagumpay mo na ginawa mo lang mag-isa. Sinasabi mo talaga sa mundo na kaya ako nakarating dito dahil sa taon to. Lumilingon ka sa pinanggalingan. Marunong kang tumanaw ng utang na loob. How do you show up sa mundo? Parang may message of ano ka dito. Pwede ko sabihin message of love, collaboration, and then pwede ko din sabihin na assertiveness. Parang ang dating sa akin, isa kang tao na punong-puno ng values. Lumalabas ka sa mundo na pinapakita mo yung values mo na nakuha mo sa magulang mo, sa lola mo, sa taong matanda. And nag-show up ka na pinapakita mo yung natutunan mo. Kapag para ka salamin ng mga tao sa nakaraan, pwedeng nakikita ka ng tao na katulad ka ng tatay mo, katulad ka ng nanay mo, or katulad ka ng lola mo. Parang kinuha mo yung magagandang ugali ng ancestor mo at ina-apply mo ngayon. Para maganda kang pinalaki. Yung iba naman sa inyo, pinalaki ka na dissenting tao na hindi porket nasasaktan ka, lalaban ka. Hindi porket kaya mo makapanakit, mananakit ka. Parang nagsushow up ka very compassionate. Mag-add tayo dito. Okay, sinayos lang natin. Pwede ko sabihin dito, group 3, kung sa love life, how do you show up sa partner? Parang the best partner ang dating. Sabihin ko na, the best partner. Parang partner na nagmamahal talaga. Pwede ngang, alam mo yun, hanggang pagtanda yun. Hanggang pagtanda yung pakiramdam. 5, 4, 3. Kuha tayo na zodiac sign. And sana nakuha may messages na para sa'yo sa reading natin. Titingnan ko lang. Aquarius. Number 6. Pwede marami dito Aquarius, or pwede kung partner mo Aquarius yung partner mo. Aquarius, ano to The water bearer. Air sign. Pwede magaling ka din sa communication. Pwede matalino ka talaga. Matalino kang tao. Pwede magaling ka talaga sa pagsasalita. May pagka-leader din ang Aquarius. Sige, kuha tayo isang card dito and then close ko na reading. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko channel ang message sa group 3. Paano ba siya nag-show up, spirit team? Epiphany, breakthrough. Okay, so, breakthrough. May isang movie na ang title niya, Breakthrough. Pwede mo panoorin. Para kasi ang nangyari doon, may bata, tapos nahulog siya sa yellow. In a way, na comatose siya, parang gano'n. Tapos, parang, hindi nawala ng pag-asa yung mother niya. Parang yan. Kasi 6 of Pentacles, di ba? Parang nanay.
So, nag-hold on siya sa faith niya, kay God. Parang yan. Bigyan kita song doon sa movie na yun. Maganda siya. Pwede mo panoorin. Bigyan kita song. Hold on. I'll be your hope. I'll be your lifeline. And I'll never stop fighting. Believing. So hold on. Hold on. Hold on to me. Okay, so I think all good na tayo. Pwede mo pakinggan yung buong song na yun. Hold on, ang title nun. So isa kang person na pinapalakas mo yung faith. How do you show up? Pinapalakas mo yung faith ng mga tao sa paligid mo. Kapit lang sa'yo. Kapit lang kay God. Kapit lang kay universe. Hold on. Para kang lifeline ng ibang tao. Pakiramdam nila, sinisave mo sila. Pwedeng how do you show up? Isa kang tao na nagpapasalamat ng mga tao nandun ka palagi. Kuha lang tayo isang salita dito. Lots of friends. So, pwedeng maraming tao ang gusto kong kaibigan or marami ka naman talagang kaibigan. Lots of friends. So, maraming tao na natutuwa sa'yo. Pag marami kang kaibigan, sabihin ko na, then maisa ka mabuting tao. Sa mundong to, mahirap makatagpo ng totoong kaibigan. Sa movie na yun, na Breakthrough, lahat ng mga kaibigan niya, kumanta pa talaga sila doon para sa kanya. Kasi hindi siya nagigising sa comatose. So, nakita doon yung pagmamahal ng mga tao, kaibigan niya sa bata. So, pwede marami talagang kaibigan mo nagmamahal sa'yo. Diba? So, mahirap talaga makatagpo ng mga totoong kaibigan sa mundo. So, kung marami kang kaibigan, lots of friends, then pwede ko sabihin, isa ka talagang tao na mabuting kaibigan sa iba. How do you show up? Parang isang totoong kaibigan. Isang lifeline. Isang tao na alam mo yun. Gagawin mo lahat. Makatulong. Walang pagdadalawang isip na tumulong. Nagugustuhan ng mga tao ang pagiging totoo mo. So, I think all good na tayo doon. Hindi na ako mag-add ng messages dito. Lots of friends. So, pwedeng marami kang maging kaibigan. Marami ka talagang makikilala sa lifetime na to. How you show up. Isa kang tao, maraming kaibigan. Isa kang taong pala kaibigan. Isa kang tao na niisip mo kapakanan ng iba. Isang taong totoong kaibigan. So, kung daw ng kaibigan mo, nandun ka. Kung nagse-celebrate ng kaibigan mo, nandun ka. Present ka. Present ka. So, parang dito, sa pakiramdam ko, merong parts sa'yo na parang malakas ang faith mo sa something na greater pa sa'yo. Diba? Pwede mong pakinggan yung song or panoorin yung movie. Baka makatulong yun sa'yo sa spiritual awakening mo. Lots of friends. How you show up? How you show up sa tao, sa mundo. How you show up para isa kang totoong tao, totoong kaibigan sa maraming tao. Pwede ko sabihin yun ka talaga. Maraming kaibigan, maraming taong willing depensahan ka, magsalita para sa'yo, magsulat tungkol sa'yo, magbigay ng gratitude tungkol sa'yo. Para kasi dito, nauna yung pagbibigay mo eh. So, pwede kong sabihin, isa kang tao na nagbigay ka talaga ng totoo, nagbigay ka muna, nagbigay ka, tumulong ka muna, and sa huli, nakuha mo yung pagmamahal pabalik. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. Group number 3. And I'll see you again on our next reading. Namaste.